si Saldico, di umano, nawawala na. Ano bang mangyayari? Maiuwi ba si Saldico? Pinatakas na ba si Saldico? Gagawin na bang panakipbuta si Saldico? Eto, bigyan natin ng komentaryo. Emil, sa pulong mamaya sa Ministry of Justice ng Czech Republic, umaasa si Justice Secretary Frederick Vida na masasagot na ang tanong nating lahat. Nasaan na nga ba si dating Congressman Zaldico at paano siya pinakamabilis na maibabalik sa Pilipinas? Ang pulong ni Justice Secretary Frederick Vida sa Ministry of Justice ng Czech Republic mangyayari mamayang 2:00 ng hapon, oras dito sa Prague. 8:00 naman ng gabi dyan sa Pilipinas. Tatanong niyo siyempre kung nasan si Zaldico. Yeah, of course. That's primary. the primary ask. Ito sa akin lang, baka ako lang naman, correct me if I'm wrong. Ito kasing Justice Secretary ng bagong Justice Secretary or Acting Secretary ng DOJ, parang parang pag nasigawan ni Boying tutupi, di ba? Alam mo yung gano'n, pagka nasigawan ng mataas-taas na may katungkulan, parang sasabihin na lang kung anong kailangan sabihin at susunod na lang kahit mali. 'Di ba? Ewan ko, gano'n talaga ang dating sa akin ng mamang ito. Sige nga, pakilagay niyo sa comment section, ako lang ba nakakakita? Kasi parang ako naiisip ko 'pag nasigawan ni Boying 'to baka umiyak sa gilid 'to, etong si Secretary Bida. Kasi if our objective really is, the objective really is to bring him home and let him face the charges he's charged with. And the basic question is, paano ba natin yung proseso kung paano siya maiuwi? Nang mag-anunsyo si Pangulong Bongbong Marcos noong April 16, sinabi niyang nahuli na si dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Matapos yon, wala nang linaw kung ano eksakto ang nangyari at kung hawak pa ng mga otoridad si Ko. Hanggang sasabihin ng Department of Justice na hindi arestado ang dating kongresista. Nanindigan ngayon ang Malacanang na hindi nagkamali ang Pangulo sa pagsasabing nahuli na si Ko at hindi raw sa kanya galing ang salitang aresto. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na stop, na prevent sa pagkilos. Ang gago nitong abogada na to no? Hindi, ang gaga ni ating. Tingnan po ninyo, ha? Generic daw general po yung ibig sabihin daw nitong nahuli. Pwedeng napahinto, na-stop, di ba? O napatigil, parang gano'n ang ibig sabihin nitong si Claire. So, pag titignan po natin, kung nahinto lang etong si Zaldico, bakit kailangan pa i-announce ng presidente? Di ba parang tanga lang? Di ba parang tanga yung presidente nyo? Isipin ninyo, nahinto lang. Si Zaldico, i-announce mo pa? Binigyan mo pa ng panahon yun. Samantalang naghihirap na tayo, na nawawalan na tayo ng marami ng mga Pilipino ang nagugutom. Tumataas na ang presyo ng gasolina. Tapos sasabihin mo, mag-a-announce ka sa Facebook mo, na-stop lang. Kung susundan ko, etong pag-i-explain ni Claire Castro, masasabi ko sa inyo na si Bongbong Marcos ay nahuli din sa pagdodroga. Di ba? Bakit? Kailan? Kailan nahuli si Bongbong Marcos sa pagdodroga? Dati, inamin naman niya, di ba, before, nung kanyang kabataan, nagdodroga siya. Pero according to him, na-stop na. So kung susundan ko yung meaning ng bokabularyo ni Claire Castro na ang nahuli ay posibleng na-stop lang, edi nahuli na rin si Bongbong Marcos sa pagdodroga niya. Di ba? Anong klaseng abogada to?
I mean, ganito na ba ang mga abogado sa Pilipinas? O kaisa-isang, kaisa-isang abogada o abogado yung ganitong may bokabularyo? I mean, ang layo, 'di ba? Ang sa pagkakakilala ko sa mga abogado, pagdating sa bokabularyo, matinang sila diyan, magaling sila diyan. Maaaring may ibang mga salita na nagkakaiba-iba ng meaning, pero meron ding mga salita na hindi ka puwedeng, lalayo doon sa intention, ika nga. Dahil sabi nga ng secretary, 'di ba, ang intensyon nila ay maiuwi dito si Saldico. Nakukuha po natin. 'Yun ang intensyon ng gobyerno. Tapos mag-a-announce ang presidente, na-stop lang pala. Paano mo maiuwi ngayon si Saldico kung nawawala si Saldico at na-stop lang? 'Di ba gaga? Ito sa akin dalawa lang 'yan. Either gaga 'to o ginagaga tayo. 'Di ba pinaglalaruan niya 'yung salita. Oh, eh, I mean, sa akin, matanong kita, Claire, kasi yung yung klase ng pagtatanggol mo, parang may hugot. Ako, sasabihin ko po sa inyo dahil kami ngayon nasa Vox Populi, ito ang mga mensahe sa akin. Ikaw daw ay nakinabang ng, matindi dahil sa budget niyo sa PCO. Yan naman ay binanggit din ata kung di ako nagkakamali ni Chavit Singson. Meron na kami na-interview nagbanggit niyan. Or yung iba naman sinasabi, ikaw ay tatakbong senadora. Kaya ganyan na lang ang pagsipsip mo kay Bongbong Marcos. Akalain mo, ganyan mag-interpret ng salita ang PCO. Anong klase yan? Yeah. Kung ngayon pa lang wala kang paninindigan, paano ka magiging senadora? Ngayon pa lang, hindi ka marunong mag-interpret ng isang salita. Pagtatanggol mo lang basta akalyado mo kahit na bali-baliko na yung ibig mong sabihin. Hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. Pero ngayong nasa Czech Republic na ang high-level team ng bansa, ang tanong ngayon, nahuli nga ba si Ko? Opo. It's true that he was at a certain point under Czech authorities, under the jurisdiction of the Czech. For how So many sabi hindi nahuli, tapos nahuli. Sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Claire o ikaw? Hindi, ito pa bago-bago rin eh. Kayo din naman, departamento nyo rin ang nagsabi na hindi nahuli. Please make up your mind. Ano ba talaga? Nahuli o hindi nahuli? Ang bihira, ang gulo-gulo. Parang kayo nagkokontrahan. Pati ata departamento nyo, hindi nyo maintindihan kung saan kayo tatayo, nahuli o hindi nahuli. Sir, parang napagalitan ka lang. Alam mo yung parang kang pinabili sa kanto. Nagkamali ka ng declaration, napagalitan ka, bawi ka na ulit. Dineclare nyo yan, hindi na, sinabi nahuli, tapos hindi nahuli. Tapos ngayon sasabihin mo nahuli. Ay kuya, ano ba talaga? Ang gugulo ninyo mga animal. days? At that I cannot yung confirmation and we will get more information Ito. at a certain point under Czech authorities, under the jurisdiction of the Czech. For how many days? At that I cannot yung confirmation and we will get more information by tomorrow. Wala ding alam. Nahuli daw talaga. O ilang araw. Hindi niya rin mo confirm. Kuya, para kang pinabili lang ng fishball. Sa kanto, ano ba yan? Ha? Titingnan mo. Oy, ikaw. Bili ka fishball. Ikaw pwede ka sekretary. Gawin nating sekretary to. Susunod to. Oo, kahit ano, susunod yan. Parang ganun ang dating eh. Ay, nako. Sa aking opinion lang naman yun hindi niya alam. Baka mamaya nahuli si Saldico. Yung gaano daw katagal, baka mamaya 1 minute lang tinawag niyo ng nahuli. Kasi 'di ba, diyan sa border o sa immigration, 'di ba?
Eh, ako na-experience ko na 'yan, eh. Eh, tatanungin ako, "Pang-ilan mo na dito?" 'Di ba? Kasi ako nakailang punta na ako ng Malaysia, eh. "Oh, nakailang punta ka na dito? Bakit ang dalas mo rito?" Gano'n. Oh, pinatawag ako sa opisina. Oh, saglit lang. Oh, wala pang 10 minutes, wala pang 5 minutes. Oh, para lang 'wag mag-cause ng pila pinatawag ko ta's wala na. Oh, ibig sabihin ba nahuli na 'yon? Hindi niya masabi, eh. Oh, kung gaano katagal, 'di ba? Eh, ano yung pinunta mo diyan? Nagpunta ka diyan para madala mo si Saldico pauwi, ni hindi mo mabigyan ng confirmation kung gaano katagal nahuli, ni hindi mo alam kung nasaan. Ta's hindi niyo mauuwi, eh, 'di mukha kayong tangar diyan pare-parehas. Pagkatapos ng pulong mamaya, inaasahang magiging mas malinaw ang lahat. Dumating na rin dito sa Prague ang Philippine Center on Transnational Crime. Nakatutok ito sa aplikasyon sa Interpol o International Criminal Police Organization para sa isang red notice kay Ko. Ang red notice ay isang request sa mga law enforcement agencies sa iba't ibang bansa para mahanap at kung maaari maaresto ang isang wanted na tao habang wala pang legal na aksyon gaya ng pagsuko o extradition. Wala pa siyang red notice is the fact meron pa kasing kulang na submissions. The Wala palang red notice, hindi niyo pala maiuwi, hindi niyo pala maaaresto. Anong pinunta mo diyan? Namasyal, masarap ba diyan? particulars of the documents kasi may mga kailangan ine-explain mo rin kung ano yung kasong final, no? Yung mga eksaktong dokumento we will submit. Nang magsimba si Secretary Vida nitong linggo, tinanong namin siya. Feeling nyo na maiuwi nyo si Zaldico, whether on this visit or May confidentiality kami ni Lord, eh, so I cannot disclose that. Sabi ni Vida, handa siya sakaling hindi maisama si Ko sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Definitely not empty-handed. With what already I know now, with what already we understand of their processes, definitely not empty-handed. Paanong not empty-handed? Oh, eh, anong ginawa niyo diyan? Anong napala niyo? I mean, siyempre ginastusan ng Pilipinas yung pagpunta mo diyan. Alangan naman na tumira ka sa motel, alangan namang mag-isa ka lang diyan, 'di ba? So marami kayo diyan. Not empty-handed, eh. Hindi niyo malaman kung nahuli o hindi nahuli, kung gaano katagal. Wala sige tanungin ko kayo dito. Sino sa inyo nakakaalam kung nahuli o hindi nahuli si Saldico? Yung mga nanonood. Oh, naaresto ba? Oh, ang gulo, eh. Sila nga hindi magkasundo, eh. Anong meaning ng naaresto, 'di ba? Eh, parang niloloko talaga tayo nitong mga 'to.